Amen, no? Amen po sa, salamat po sa Rabago family for the beautiful music of song, no? Na inahandog po sa atin ngayong gabi, na ang lupa ay mawala, ang langit ay mawala, ang halaman, ang bulaklak ay malalanta, ngunit ang salita ng Panginoon ay laging mananatili magpakailanman. Amen po. So, pang-apat na po na gabi nating healthy and happy family seminar. So, sino na po nakakomplete po dito? Oh, amen po sa inyo po, no? Kasi ngayon po lang po ako nakarating, no? Salamat sa Panginoon kasi ipinagkaloob niyo po na makarating po ako, no? Kahit anong mga pagsubok man po ang dinanas natin, ang Panginoon po ang siya pong nangunguna po. Sino po nakaalala ng ating motto sa ating mga pinag-aralan? Alin yung mga dati? Malusog. Maging malusog, exercise. Maging malusog at masayang buhay para sa walang hanggan. Oh, tama po. Ang ating motto po ay maging malusog at masaya para sa walang hanggan. Di ba lahat po tayo ay hinahangad po natin na maging malusog at masaya. So, sino po naka-memorize po ng ating teksto, ng ating tema? Sino na po nakakabisado po? Matatagpuan po siya sa 3 John chapter 2. 3 John chapter 2. Anong sinasabi po? Mga minamahal, ipinagdarasal ko na kayo ay umunlad sa lahat ng bagay at maging malusog. Yan po din ang panalangin sa atin ng ating Panginoon, ang kanyang pangako na tayo ay maging malusog at umunlad sa lahat ng bagay. So ngayong ating topic po ay about sa pagtulog, kamatayan at muling pagkabuhay. Sana po ay wag muna tayo matulog po dyan, sa ating mga upuan. Makikinig po tayo sa mga salita ng Panginoon at sa mga mahalagang impormasyon para po sa ating kalusugan. So, attention po, ang ating impormasyong ibinigay sa seryong ito ay para sa kaedukasyong pangkalusugan lamang, hindi ito dinidisenyo para maging kapalit ng medikal na pangalaga ng iyong mga manggagamot. Mga karagdagang kaalaman at impormasyon lamang po ito, para sa ating kalusugan. Subalit, sundin pa rin po natin ang mga advice ng ating mga kanya-kanyang doktor at mga resita po nila. So, sino po ang nakakaalam ng kwento po about sa tao po doon sa Bethany? Sino po nakakaalam? Tama, si Lazaro. Siya ay natulog, siya ay namatay, pagkatapos ay nabuhay para magkwento. So ano po yung kanyang kwento? Ano pong nangyari sa kanya? So ang Biblia nagsalaysay tungkol sa isang lalaki sa Bethany na nagkasakit. Siya po ay best friend, matalik na kaibigan ni Panginoong Jesus. Ayan na po. So, ayan po, ang kanyang kapatid ay si Mary Magdalene. Ito po yung babae na pinagaling ng ating Panginoon Jesus po. Siya po yung naghugas ng paa ng ating Panginoon ng pinakamahal na oil, sa kanyang paa at pinahiran po ng kanyang buhok. Tapos yung kanyang kapatid ay si Martha. Kaya pinadala po ng kanyang mga kapatid na babae ang maikling mensaheng ito kay Dr. Jesus. Doon po sa John chapter 11 verse 3, Panginoon, siya na iyong minamahal ay may sakit. Sinabihan po ni Martha si Jesus na nagkasakit po si Lazaro na kanyang kapatid. Ayan po, inaasahan nila na darating agad si Jesus, ngunit hindi siya dumating, Nag-expect sila na, di ba best friend, siyempre, darating po siya agad. Subalit, sa halip, ilang araw pa na dumating si Jesus? 2 araw.
no, dalawang araw pa, no, buong araw ang ipinaglipan, no, ng ating tagapagligtas, no. Nanatili po siya doon ng dalawang araw sa kanyang tinitirhan, no. Hindi muna siya pumunta doon sa Bethany. Ayan po, no, sa wakas ay sinabi ni Jesus, si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog, ngunit ako ay pupunta, no, upang gisingin siya. So, ayan po, no. Ano po anong tugon po ng mga disipulo? Sino po nakakaalam? Ano pong sinabi nila? Sino po may idea? Ano sabi niya po sa John chapter 11 verse 12? Kung matutulog siya ay gagaling siya. No, bakit kaya sinabi ito ng mga disipulo, no? Sino may idea po dyan? Sino po nakakaalam? Dahil, ngayon, ito po yung ating topic. Ang pagtulog, no? Ang pagtulog ay katulad sa repair shop ng ating katawan, no? Katulad ng talyer, no? Na kumukumpuni na iba't ibang bahagi ng ating katawan. No? Siya po ang taga-ayos ng mga siraang part ng ating katawan. Ayan po, no? Ang kagilagilalas na makinang ito ng katawan ng tao ay patuloy sa operasyon. No? Di ba, ginawa tayo, nilikha po tayo ng Panginoon na makamangha-mangha, no? At patuloy po ito sa operasyon. Sa paanong paran po? Tayo ay nagtatrabaho, nag-aaral, no? Nag-iisip at naglalaro. Ano pa ang ating mga activities, no? Madami tayong mga ginagawa sa araw-araw. Sa makatwid ang ating mga nervous system, no? Pag-iisip, mga pag-alala, no? Ang ating mga kalamnan, mga muscles, no? At mga selula ng katawan ay nangailangan ng patuloy na pagkumpuni. No, ang ating mga cells, no, kailangan din ng pagkumpuni. So, katulad yan ng isang makinarya, no? Mapunta sa repair shop upang siya ay makumpuni. So, sa atin, no, paano makumpuni ang ating katawan? Sa anong paraan? Pagtulog. Sa panahon ng pagtulog. Kaya ito ang istasyon din ng ating Panginoon, no, sa paglilingkod, no? Ito ang istasyon ng paglilingkod ng Diyos. Ayan po, no? Sa simula ng panahon, no, ang lumikha ay gumamit din ng pagtulog upang maisagawa ang mga himala. Then, sa panahon din, no, ng paglikha ng Panginoon, na ng tao ay ginamit niya po ang pagtulog, no, upang gumawa ng mga himala. O saan po nagsimula ang himala? Saan po nangyari po ito? Sino po ang nakakaalam? Sa Garden of Eden. Ano po ang ginawa ng Panginoon? Sa Genesis chapter 2 verses 21 and 22. Kaya't pinatulog ng mahimbing ng Panginoong Diyos ang lalaki at habang siya ay natutulog, kinuha niya ang isa sa kanyang mga tadyang, ang ginawang isang babae. So, doon po ang unang himala na ginawa ng Panginoon at ito po din ang unang operasyon na ginawa niya po, no? Pinatulog niya po ang tao, yung ating unang magulang, si Adan, at kinuha po ang kanyang mga tadyang at ginawa niyang babae na si Eva. Tadyang, no? Na ginawang babae. So, ayan po, habang natutulog tayo, gumagawa pa rin ng mga himala ang ating Panginoon. No? Anong mga ito? Sino po ang nakakaalam? Ito po ang ating pag-aralan sa ngayon. Una po, ayan po, ang pagtulog ay tumutulong sa produksyon ng growth hormones. So, ito po yung growth hormones po, no? Ito po ang para tayo ay lumago, no? Tayo ay lumaki, katulad sa isang bata, no? Di ba po sinasabihan po natin na matulog siya para siya po ay lumaki. Pangalawa, pinapalakas nito ang immune system at pinahuhusay ang resistensya sa sakit. So, ang ating immune system, ito po yung mga
complex of nutrients, no, ang ating cells para magdepensa po sa atin laban sa mga sakit at mga infeksyon. Yan po, pinapalakas po ng pagtulog. Pangatlo po, ang pagtulog ay nagbibigay daan sa katawan upang mapanatili, no, ang ating enerhiya at palawigin ang buhay. So ito pong ating pagtulog po ay nagbibigay sa atin ng kasiglahan, no, at nagbibigay sa atin ng mahabang buhay. Hindi lamang na po sa gulay, mahabang yung buhay, kundi po sa pamagitan po ng pagtulog. So, ang pang-apat, ito ay nagpapanatili sa atin na alerto, na nagbibigay daan sa atin na gumawa ng mabubuting desisyon. Ito po ay it keep us alert, enabling us to make good decision. Maging vigilante tayo at magpili po ng mga tamang desisyon. So, karaming ilang oras po dapat tayo matulog? Tama po, no? Dito po, sa ating sa ating pag-aralan, ang isang bata ay nangailangan ng 9 hanggang 10 oras araw-araw. So, kailangan nila ng 9 to 10 hours a day. No? Sa mga bata, mga babies, no? Kailangan nila. Pero iba sabi 12 hours, no? Hanggang 12 hours nga ang mga bata. Tapos ang isang matanda, mga adult, no, tayo naman po ay nangailangan ng 6 hanggang 8 oras. No, okay lang naman 6, no? Mga matanda, mga senior citizen, no, okay lang po yun, 6 hours to 8 hours. Sino po dyan may mga insomnia o hindi makatulog? Ayan po, no? Pero ngayon maraming tao ang kulang sa tulog. Bakit kaya, no? Ayan po, dahil sa ML, ayan po, sa pagsiselfone. Sa trabaho din po, no, busy po sa trabaho. Minsan, no, nadadala po natin sa ating bahay pa, no, yung ating mga ginagawa. So, ayan po, alam po natin na may mga consequences po. Ang kulang sa tulog ay may mga lubhang kahinatnan. So, ano ang mga consequences? Ito po, mag-ingat po tayo. Ang pagkawala ng tulog ay maaaring maging dahilan upang tayo ay bumigat ang timbang. So, kung gusto na natin bumigat, no, pataba, no, hindi po tayo magtulog. Magpupuyat po tayo. Pero, ayan po. Bakit kaya ayan. Kapag binabawasan natin ang dami ng tulog, no, madalas nating taasan ang dami nating kinakain, no? Gano tayo, bawi na lang sa pagkain, no? Madami ang ating kinakain para ma-energize tayo. No? So, at kapag mas marami tayong kinakain, mas malaki ang ating timbang, malaki ang ating tiyan. So, ano pang mga consequences? Mag-ingat po tayo dahil ang kulang sa tulog ay kakulangan ng type 2 diabetes, no? Magkaroon tayo ng type 2 diabetes. Sa anong paraan, no? Pagkain ng sobra, yan, mga matatamis, no? Mga hindi, mga healthy, mga cookies, no? Di ba, mga chocolates, no? Mga, kung paano daw, pang pagising. Ang palakas din po. So, pero alam natin, yung diabetes na may mga symptoms, mga complication, no? May mga complication po siya, katulad ng skin infection, nakikita ko po dito, no? Mga permanent kidney damage, ayan po, osteoporosis, at fatty liver. Yan sa Facebook po na sinasabi niya na healthy naman daw kinakain niya, hindi kumakain ng junk foods. Pero bakit nagkaroon siya ng fatty liver? Yun pala, ilang oras ng tulog niya? 4 to 6 hours. Yun po ang dahilan. So, kaya ito po ang kulang sa pagtulog ay nagbubukas ng pinto para sa type 2 diabetes. Fatty liver, yun isa sa mga symptoms, no, or komplikasyon ng diabetes. So, pang-tatlo, mag-iingat po tayo. Ito rin ay nagpapataas ng panganib ng sakit sa puso, no? Magkaroon tayo ng heart problems, heart damage, heart attack, no? At mataas na presyon ng dugo.
Maging high blood, no? Irritable, di ba? Pag kulang tayo sa tulog, irritable, kunti-kunting ano lang yun dyan, di ba? Lagi tayong mainitin ang ulo, no? Pag kulang tayo sa tulog. Nawala yung ating pasensya. Ayan po, pang-apat, mag-ingat po tayo. Ang pagkawala ng tulog ay maaaring humantong sa pagkalulong sa caffeine. Sino po yung coffee lover dyan? Mahilig sa cafe, no? Cafe pa more. Ayan po, no? Magiging addictive tayo, no? Addict tayo sa coffee. Sa coffee, no? Ang mas kaunting pagtulog ay nagpapaantok sa atin. Kaya gumagamit tayo ng caffeine upang manatiling alerto. So, pag kulang sa tulog naantok at anong ating ginagawa? Umiinom ng caffeine. Pero ang ginagawa ko po ay kumakain po ako ng apple, di ba? Ang sabi po, ang isang apple ay kabilang to, 12 cups of coffee ba yun? Yun po ang aking, opo, apple. Papagising po siya. Yun po ang alternative. So, ngunit ang caffeine ay nagbibigay ng isang mataas. Una-una po ay magigising po tayo, mataas ang ating energy, no? Pagkatapos ay isang mababang kasiglahan. Kaya na-addict tayo, no? Unti-unti, pag matagal na hours, no, na inom natin ng coffee, nagiging matamlay tayo. Kaya ulit na, inom naman po tayo ng kape, timpla naman ulit, no? Hanggang ilang cup ng coffee ang ating maubos. Madami na po, no? So, ayan po. Panglima, mag-ingat po tayo. Ang pagkawala ng tulog ay nagdudulot ng aksidente at maging kamatayan. No. Ayan po, ang pagkapagod at antok ay maaaring maging sanhi ng mga aksidente at kamatayan. No, marami sa ating mga driver, no, makulang sa tulog, nagbiyahe po sila, makulang po sila, no, pagod po sila. Hindi po nila na malaya na po nakabangga na po sila, no, na aksidente, kayo po na aksidente. Pero sa kailangan po, kapag namamaniho tayo, no, ng sasakyan, kailangan po ay kumplito po ang ating tulog. Ayan po, gayon man, maraming tao ang hirapang matulog, no? Madami ang may mga insomnia. Kaya anong ginagawa nila, no? Kaya ang mga sleeping pills ay isang malaking negosyo, no? Umiinom sila ng sleeping pills para makatulog lamang. Pero may depekto, no? May mga ano din, no? May ano din sa atin, depekto sa ating katawan. So, paano tayo makatulog ng maayos, ng libre, no? Paano tayo makatulog na walang bayad? So, ito pong ating pag-aaralan, no? May mga 7 tips po tayo na pag-aralan. Una, maging palagian, no? Magtatag ng isang regular na oras upang matulog. So, kailangan, for example, kung magtulog tayo ay 10 o'clock, no? 10 o'clock. Tapos magising naman po tayo 4 a.m. or 5 a.m. pwede na po. Kasi yung 2 hours before ng 12 o'clock, no? Equivalent na po siya ng 4 hours. So, 10 o'clock, matulog ka na, pwede ka na magising po ng 4 hours para maging complete po ang ating oras ng tulog. Ayan po, no? At isang regular na oras na para magising. Pangalawa, magpahinga sa pamagitan ng mainit na shower or nakaka-relax na music, no? Ng mga musika bago matulog. So, kailangan natin na hot bath. Pagpagod tayo, galing sa trabaho, pwede po tayo foot bath na mamaligam-gam na tubig, para pamparelax po sa atin. At makinig din po tayo ng mga music na pamparelax, no? Hindi yung parang magsasayaw tayo ng mga music, no? Mga rock song. Hindi, mga relaxing music. Pangatlo po ay patayin ang ilaw. Panatilihin na madilim at komportable ang kwarto. Ayan po, no? Kailangan po ay switch off natin ang ilaw, no? At madilim ang kwarto. Kailangan po ay malinis po siya, maliwalas po, no? Walang mga distraction. Ayan, pang-apat. Ayan, bawal ang electronics. Katulad ng mga television, no? Computer. Kailangan wala po doon sa ating kwarto, mga cellphones, mga gadgets po, no? Kailangan wala po sa ating kwarto. Dapat nasa sala po.
Ang panglima ay ehersisyo, no? Di ba napag-aralan po natin, no? Nang una nating gabi, no? Ng mga benefits po ng exercise, no? Ito din ay tumutulong sa pagtulog. Gayon pa man, no? Huwag gumawa ng mabigat na ehersisyo bago matulog. So, wag masyadong extreme. Walking lang, no? Magdala-gala lang kunti dyan sa paligid, no? Bago matulog. Opo. Yan, pang-anim. Ipagbawal ang alak at caffeine. Ang mga stimulant ay pumipigil sa pagpahinga. So, mga alak, bakit iba, no? Nag-umiinom po sila para naman patulog. Pero yun pala ay bawal, no? Mga caffeine at mga energy drink, no? Mga soft drinks, no? Kasi, lalo po silang papagising, pang pa-energize po yun. Lalo po sila hindi makatulog. So, ayan, pang-pito, kumain ng hapunan 3 oras bago ang oras ng pagtulog upang ang tiyan pwedeng magpahinga sa gabi. So, kailangan 7 o'clock, no? 7, 8, 9, no? Kumain na po tayo, 3 hours before ng tulog, no? 10 o'clock tulog na po tayo. Kumain na po tayo ng ating dinner, no? Para ma-digest po ang ating mga kinakain, no? At ang ating digestive system po ay makahinga din po, no? Sa gabi. So, alam niyo pa ba na ang pag-iwas sa pagkain sa panahon ng pagtulog ay tumutulong din sa pagkontrol ng timbang? So, pag gusto natin sumeksi po, no, magpaya tayo, kailangan iwasan po natin ang pagkain, no, sa panahon ng pagtulog. Kailangan, ano lang po, mga midnight snack, wag na po, no, bawal na po. Kailangan kung kumain ng kanin, kunti lang po, no, mga lugaw, ganyan po. So, may ilang mga medical na kondisyon tulad ng sleep apnea, no? Pagtigil ng paghinga sa pagtulog, mga ganyan po, no? Mga phobias, mga takot sa dilim, ganyan. Ang mga karamdaman sa paghinga at mga psychiatric disorder, no? Mga mental disorder, no? Ay mga aring mailangan ng profesional na pangangalaga. So, kailangan natin ng isang espesyalista na doktor upang kumonsulta po sa atin, no? Yun na po ang time na magpakonsulta po tayo. Di ba, 7 na po yung ating napag-aralan. Sa ngayon po ay may 3 tips pa to, may 3 tips pa po tayong pag-aralan na mas higit pa. Ayan po, no, ang sleep therapy, no, ay higit pa sa katawan. Ginagamot din nito ang ating pag-iisip, ng ating isip. Ano po ang unang tips? Ayan, bilangin ang mga biyaya, no? Bawat araw, count your blessings one by one, di ba? Yung ating song, no? Ating bilangin. Huwag pansinin ang mga tinik, no? Mga trials, mga pagsubok, no? Mga masamang pangyayari na nangyari sa atin, huwag natin pansinin. Amuyin ang mga rosas, no? Mga magandang pangyayari, mga positibo na bagay lamang ating isipin. Pangalawa, magpasalamat sa Diyos sa mga magagandang bagay na iyon. No, maging mapasalamat po tayo sa Panginoon, no? Magdarasal po tayo, no? Ang puso mapagpasalamat ay isang mapayapang puso, no? Kung mapasalamat tayo, ang ating puso ay maging peaceful, no? Mapayapa. At papagaan sa ating pakiramdam, no? Kung tayo ay grateful, no? Mapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Pangatlo, huwag kang mag-alala sa bukas. Magtiwala sa Diyos na siyang bahala dito. So, huwag tayo mag-worry kung ano na po ang mangyari kinabukasan. Huwag na nating i-predict, no, kung ano po ang ating gagawin sa kinabukasan, no. Ipasaubayan po natin sa Panginoon, no. Magtiwala po tayo sa Diyos na siyang nakakaalam, no, kung ano po yung mangyari sa hinaharap. Ano ang pangako ng ating Panginoon? Sa Psalms chapter 127 verse 2. Ayan po, sapagkat binibigyan niya ng tulog ang kanyang minamahal. Yung Panginoon pala po ang nabibigay sa atin ng mahimbing na pagtulog, ng masarap na tulog. Yan po ang pangako ng ating Panginoon. So, sino po ang nakaalala po nating 10 tips? Ayan po, pwede po nating mapicturan. Una, magtatag ng regular na oras ng pagtulog at paggising.
no, 10 o'clock, no, tulog na po tayo, tapos pwede tayong gumising ng 4 a.m. or 5 a.m. Panatilihing madilim ang kwarto. Kailangan po ay madilim, matay na pong ilaw, no, wala na pong mga distraction. Bawal ang electronics, no, wala na pong gadgets, no, dapat, no, mga TV, television, no, computer. Mag-ehersisyo ng maaga. So, pag matulog tayo ng alas 10, no, mga 7, after ng pagkain ng kunti, maglakad-lakad po tayo, kunti, no? Huwag masyadong mabigat. Sunod po ay ayan po, ipagbawal ang alak at caffeine. No, iwasan po natin yung mga energy drink, no, mga kubra, mga ganyan. Pagising daw. Paano? Sa mga sport po yan, no? Mga malalaro, mga athletes, no? Ayan, pang-anim, maghapunan ng maaga. So, mga 3 hours po, alas 6. Ayan, before 10 a.m., dapat nakapaghapunan na po tayo. Ayan, mag-relax sa mainit na shower or malumanay ng musika. Kung maganda po tayo, hot shower. Maligam-gam na tubig, no? Para ma-relax. At makinig po tayo ng mga hot bath. Music na pampatulog din, no? Huwag yung mga disco, huwag yung mga rock song, no? Parang sasayaw po, no? Bilangin ang iyong mga pagpapala, no? Isipin po natin kung anong mga blessings na ating na-receive na maliit, kung yan are malaki, no? Mga bagay na maganda na nangyari po sa atin. Sunod po ay ipagpasalamat ito sa Diyos, no? Maging grateful po tayo sa ating Panginoon na binigyan po tayo ng mga magandang bagay, no? Na pinagkaloob sa atin. At huwag kang mag-alala sa bukas. Huwag tayo mag-worry, no? Kung ano po yung darating sa kinabukasan. Magtiwala po tayo sa Panginoon, no? Na siya pong nakakaalam sa hinaharap. Amen po, no? Ilan po ang gustong magsabi ng oo? Ayan po, amen po, salamat po. Sa 10 tips na ito. Sana po ating matandaan. So, balikan po natin ang kwento ni Lazaro. Naalala niyo po ba ang sabi ni Jesus? Si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog. Ngunit ako'y pupunta roon upang gisingin siya. Ayun, pumunta na po si Jesus, no? After 2 days, no? Pero dito sa John chapter 11 verse 14, sinabi po na, kaya't pagkatapos ay maliwanag na sinabi sa kanila ni Jesus, namatay si Lazaro. Nag-emphasize po niya na namatay po si Lazaro na kanyang kaibigan, no? Hindi natutulog si Lazaro, no? Namatay po siya. Dahil maraming mga disipulo, no, na mga Hudyo na hindi pa po naniniwala sa ating Panginoong Jesus. Kaya sinabi niya po na namatay na po. Bakit sinabi ni Jesus na natutulog ang patay? Kasi ang kamatayan ay parang pagtulog, no? Para sa Panginoon, no? Ang ating kamatayan ay parang pagtulog. Magigising tayo sa umaga ng muling pagkabuhay, no? Bubuhayan muli tayo ng ating Panginoon sa kanyang pangalawang pagdating. So, alamin natin, no? Ano po talaga ang nangyari sa kamatayan? Pag namatay tayo, anong nangyayari? Upang maunawaan ang kamatayan, kailangan nating suriin ang buhay. So, ang ating buhay, saan po nanggaling ating buhay? Di ba, nilikha po ng Diyos si Adan, no? At nilalaw ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. So, galing po sa lupa, no? Alabok. Kanyang ginawa ang tao, ang ating unang mga magulang, no? Si Adan. At hiningahan ng buhay, no? Ng espiritu, no? At naging, ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Yan po ay matatagpuan sa Genesis chapter 2 verse 7. So kaya tayo po ay walang kaluluwa.
siya ay kaluluwa. Hindi katulad po na ang ating katawan, no? May separate po na, ganyan, espiritu. Hindi po yan. Ang salitang kaluluwa po ay nangahulugang buhay na nilalang, no? Living creature, no? Tayo po yun. Living soul. Hindi po na separate po ang ating katawan sa espiritu. Ano po ba? Paano ginawa ng Panginoon? Si Adan, ating unang magulang po, hinubog ng Diyos si Adan mula sa alabok ng lupa. Ayan po, no? Pagkatapos ay hiningahan niya ang katawan ng hininga ng buhay. So, ayan po, may equation, no? May formula, no? Anong composition ng ating katawan? Una po, ang katawan ay galing po sa alabok ng alikabok, no? Alikabok ng lupa. Plus, i-add natin yung hininga ng buhay, no? Ang espiritu, no? Na galing sa ating Panginoon. At nagiging buhay na kaluluwa, no? Nagiging living soul. Tayo po yun, nagiging buhay po tayo, no? Na mga nilalang. Ayan po, no? Ayan, sa Ecclesiastes chapter 12, verse 7, sa kamatayan, ang kabaligtaran ay nagaganap. At ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una. At ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. So, tuwing tayo ay mamatay, no, ang ating katawan ay, saan babalik? Sa lupa, no? At ang ating espiritu, ang ating hininga, no, ang buhay, no, ay babalik sa ating manilika, sa ating Panginoon na nagbigay sa atin ng buhay. So, sa kamatayan, hindi tayo pupunta sa langit, no? Hindi po tayo diretso doon pupunta sa langit, no? Hindi tayo pupunta sa impyerno. Hindi din po tayo pumupunta sa purgatorio. So, saan po tayo pupunta? Diyan lang po sa lupa. Ano, babalik po tayo. Ayan, di ba po? Ang katawan ay bumabalik sa lupa. Ang hininga o espiritu ay bumabalik sa Diyos. At yung mga banal po, no, mga tao, no, ay hinihintay, no, ang pagkabuhay muli, no. Sila po ay mabuhay muli, no, sa pamagitan ng pangalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. So, parang mahimbing ang tulog. Yung mga namatay po ay katulad sa isang mahimbing na tulog, no? Ang mga patay ay walang alam, no? Wala po silang mga ideya po kung ano pong nangyari, no? Sa atin, sa paligid. So, nawala din po kanilang isip. Ayan po sa Awit, chapter 146, verse 4. Sila'y walang alam, no? Ang kanyang espiritu ay humihiwalay. Siya ay bumabalik sa kanyang lupa. Sa araw din iyon ay naglalaho ang kanyang mga panukala. So, ang ibig sabihin ng ang espiritu ay humiwalay, hindi ibig sabihin na yun ang kaluluwa. Ang espiritu ba ay bumabalik saan? Sa ating Panginoong Jesus na nagbigay sa atin ng buhay. At ang ating katawan ay bumabalik sa lupa. At nawawala po ang ating mga pag-iisip, no? Wala po tayong mga alam sa nangyayari sa paligid. Ayan po, sa makatwid, hindi natin maaaring kausapin ang mga patay na miyembro ng ating pamilya. So, mga namatay po nating mga mahal sa buhay po ay hindi na po natin pwedeng makausap, no? Ngunit ang mga tao ay nakakita ng mga nilalang na mukhang mga patay na miyembro ng kanilang pamilya. So, ano ba talaga ang nakikita nila? No? May mga nakikita silang mga nakita ko pong aking pamilya na kausap ko po siya, pero hindi po pala yun ang kanyang pamilya. So ano po ang kanilang nakikita? Sa Revelation chapter 16 verse 14, sila'y mga espiritu ng mga demonyo na gumagawa ng mga tanda. So mga evil spirit pala po yun, no? Ang masasamang anghel ay may kapangyarihang magkatawang tao kamukha ng mga namatay. So mga evil angels po ay nag-impostor po, nagkatawang tao, no, kamukha ng mga namatay nilang mga mahal sa buhay. So, paano kaya nagkaroon ng gayong kapangyarihan si Satanas? Sa Isaiah chapter 14 verses 12 to 14, ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga?
Sinabi mo sa iyong puso, gagawin kong aking sarili na gaya ng kataas-taasan. No, si Lucifer po, no, siya po ay morning star, no? Siya ay nahulog mula sa langit. Sinabi niya sa kanyang puso na maging katulad ng kataas-taasan. No, nagkubit po siya, no? Sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya ano nangyari? Si Satanas sa lupa ay dating Lucifer, no? Siya po si Lucifer sa langit at siya ay naghimagsik laban sa Diyos, no? Nag-revolt siya sa ating Panginoon. Sa Revelation chapter 12 verses 7 to 9, si Satanas at ang kanyang mga anghel ay itinakwil mula sa tungo sa langit, no, tungo sa lupa. So, mayroong war, no? May away po doon sa langit si Michael and his angels, no? Yung dragon, si Satanas at ang kanyang mga anghel, no? Nakipaglaban po sa ating Panginoon. At ilang mga angels po ang nadaya po ni Satanas? 3/4? 1/3 of angels ang kanyang nadaya, no? Nakasama niya na nag-revolt sa ating Panginoong Jesus. Ayan po, si Lucifer at ang kanyang mga anghel ay hindi tinanggalan ng kanilang mga supernatural na kapangyarihan. Di ba, nilaglag po sila mula sa langit, no? Ang kanilang supernatural na kapangyarihan ay nandyan pa rin po sa kanila. Kaya ngayon, napakaraming mga masasamang anghel ang gumagala sa planetang ito. So, maraming mga evil angels po pa rin po ang gumagala sa ating planeta. At marami po silang dinadaya ng mga tao, no? Nang gumawa din ng mga masasama. At meron din silang kapangyarihang magkatawang tao ng mga patay, no? Ginagaya po nila ang ating mga mahal sa buhay na namatay na, no? Nagkatawang tao po sila. So, hindi po totoo na nakikita po natin, nakausap yung ating mga mahal sa buhay. Kundi po sila ay mga angel, no? Na nagkatawang tao. Ng mga evil spirit po sila, mga masamang anghel. Ayan po, balikan po natin ang kwento ni Lazaro. Di ba sa wakas dumating si Jesus, no? Noon patay na si Lazaro ng 4 na araw. Di ba 4 days na po siya namatay, no? Bulok na po siya, mabaho. No? Dumating po si Jesus doon po sa Bethany. Habang nakatayo sa tabi ng libingan, ang tagapagbigay ng buhay ay nagbigay ng isang nakapagtatakang utos. Nandun po, no, sa libingan, no, si Jesus. Sa tabi, noong unang panahon po, ang kanilang libingan po ay isang koiba, no? At nilagyan po ng malalaking bato. Ayan po, no? Ang Panginoon, tumayo po doon at sinabi niya, Lazaro, lumabas ka. At ano po nangyari? At ang patay ay lumabas mula sa libingan, no? Noong unang panahon, ang mga tao, no, na namatay ay nililagyan po nila ng tela, no? Pinapaikutan po yung katawan ng puting tila. Kaya ayan po, si Lazaro po ay bumangon at muli siyang nabuhay. Kaya ito po ang tanong, no? Nang dumating si Lazaro mula sa libingan, ano ang kanyang kwento? Ang kanyang kwento, sabi niya, natulog na ako, no? At nadama ko na malapit na akong mamatay. Habang nasa loob ng libingan, wala akong alam. Tapos, isang araw, narinig ko ang boses ni Jesus. Yan po, di ba, natulog po siya, tapos di ba nagkasakit, malapit na po siya namatay. At, wala po siyang alam, no? Nang namatay po siya, wala siyang alam, anong nangyari sa kanya, iniyakan po ba siya ng kanyang mga kapatid, no? Mga kaibigan, no? Ang isang araw lang namang ang nalaman niya ay narinig niya po ang boses ng ating Panginoong Jesus na tinatawag po siya. At nadama ko ang pag-unlad ng buhay sa aking katawan, no? Naramdaman niya na nabuhay po siya muli. Buhay na naman ako. Ayan po na, tumayo po siya sa harap ng libingan, no? Nabuhay po siya muli. Yun po ang kanyang pinto. Yan din po ang
isang himala na ginawa ng ating Panginoon sa buhay ni Lazaro. No? Namatay po siya at muling binuhay ng ating Panginoon. At maaari rin po yun ang ating kwento, no? Kapag tayo ay namatay, no? Pag muling darating ang ating Panginoong Jesus, tayo po ay bubuhayin muli. So may pangako ang ating Panginoon, no? Na siya po ay darating ng ikalawa. So, ang kanyang ikalawang pagparito ay hindi isang lihim na pangyayari, no? Hindi isang sekreto lang, no, na event, no? Kundi ito ay isang literal, no? Nakikita na lumilitaw sa kalangitan. No, makikita po natin ang pagdating ng ating Panginoong Yesus. Ayan po sa Revelation chapter 1 verse 7, bawat tao sa planetang ito ay makikita siya. Tingnan ninyo, siya dumarating na nasa mga ulap at makikita siya ng bawat mata. So lahat ng mga nilalang na may mga mata, ng mga hayop dyan po, no, ay makakita po sa ating Panginoon na darating mula, no, sa kalangitan, sa ulap. Ito ay isang naririnig na paglitaw. Lahat ay makikinig sa Kanya. No, maririnig po natin. Hindi lamang sa isang lugar, na doon po sa Bindiya lamang po, no. Hindi lahat po. Lahat na lugar, no, sa buong mundo ay makarinig ng pagdating ng ating Panginoong Jesus. At maging mga mga patay ay maririnig ang tinig niya. No? Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Yan po ang pangako ng ating Panginoong Jesus, no? Na ang ating Panginoon ay bababa mula sa langit na may sigaw, no? With the archangels, no? May mga trumpeta po, no? At ang mga namatay sa Kanya ay babangon. Ating panalangin po na sana po tayo ay maging kaanib po sa unang pagkabuhay muli. First resurrection. Amen po. So, magkaroon po tayo ng pagkabuhay muli. At isang malakihang reunion ng family. Sino po nakatin ng reunion? No? Mga reunion no, sa ating school, no? Family reunion. Ito po ay isang, sa pagdating ng ating Panginoon, ay magkaroon ulit po tayo ng isang malakihang reunion. No? Makita-kita po tayo ng ating mga mahal sa buhay na sabik-sabik na po natin na makita. Pagkatapos tayo na nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap. So may mga nilalang po, no, mga tayo po mga tao ay may mga hindi na mamatay, may natitira sa pagdating ng ating Panginoon. Sila po ay aagawin, no, kasama po nila sa mga ulap. At upang salubungin ang Panginoon sa papawirin, no? We will meet the Lord, no, in the air, no? And gayon ay makapiling natin ang Panginoon magpakailanman. No, ating makasama, no? Makapiling po ang ating Panginoon magpakailanman. Di ba na makagandang balita po mga kapatid? Sino pong gustong makasama po doon mga kapatid? Sino pong amen po, no? Ayan po, napakagandang reunion ng pamilya na iyan, no? Magkita-kita po yung mga mami, no, na tagal na nakahiwalay sa kanilang mga babies, no, na namatay, ng baby pa, no, sila po ay magkita-kita po muli. Doon po wala ng kamatayan, buhay magpakailanman. At sa Revelation chapter 21 verse 4, ang Panginoon ay nagpangako, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man. Amen po, no? Ang ating Panginoon ay magbibigay sa atin ng buhay, no? Wala na po doon na magkakasakit, no? Mag-iiyak, no? May mga heartbroken, no? Maghihiwalay sa pamilya. Kundi po ay kasiyahan, no? Tayo po ay maligaya at ayan po, maging malusog at ano po ating motto? Ayan po, amen po, no? Maging malusog at maligaya po tayo magpakailanman. Amen po. So, paano po tayo magbuhay kasama ang ating tagapagligtas magpakailanman? So, ano pong ating gagawin? Ang sagot po, sa Mark chapter 16 verse 16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. O, sino po ang naniniwala sa ating Panginoon at mabautismuhan po ay siya po lamang ang
maliligtas. So, kung nais mo mamuhay kasama ni Jesus ngayon, no? Kailangan mo magpabautismo ngayon tulad ni Jesus. So, ngayong gabi po, nanawagan po ang ating Panginoon, no? Na tayo po ay sumunod po sa Kanya, no? Sa ating mga kamay po nakasalalay ang pagsunod sa ating Panginoon, no? Kung sino po ang nais sumunod sa ating Panginoon, sa pamagitan po ng bautismo, ng pananampalataya po sa Kanya, ay maaari po bang tumayo? Willing po tayo na magsumunod sa ating Panginoon, no? Bautismo sa buhay na walang hanggan, no? Sino ang gustong pumili sa ating Panginoon, no? Maaari po tayong tumayo. Maraming salamat po, no? Nakakalam to ang ating Panginoon ng iyong mga sarili, no? Ang iyong mga puso. At sana po ang ating Panginoon ang ating piliin. So, yan po ang ating ngayon po. Sana sumunod po tayo sa ating Panginoong Jesus, no? May awit po na ngayon po ang ating kaligtasan, no? Baka ang bukas ay hindi na po darating, hindi po natin alam, no? Ngayon po, marami na mga signs po ng muling pagdarating ng ating Panginoon, no? Nakikita na po natin, no? Na malapit na po talaga siyang darating na pangalawa. So, kailangan ihanda po natin ating sarili na lumapit sa ating Panginoon, no? Piliin po siya at sumunod po sa Kanya. No? Maraming salamat po sa inyong pagtugon at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon ngayong gabi at magpakailan po.